Ang palabas ay umiikot sa buhay ni Ray Smith, isang hitman for hire na binabalanse ang kanyang mga kriminal na gawain sa kanyang mga obligasyon sa mga kaibigan at pamilya. Mayroon siyang 7 taong gulang na anak na babae na si Brittany sa kanyang dating asawang si Jacinta, siya din ang tagapag-alaga ng kanyang kapatid na may sakit na si Bruce. Sa simula ng pelikula ay nakikipag-usap si Ray kay Matty na kasamahan ng kanyang boss na si Fred, tinatanong niya si Matty kung bakit hindi siya tumaya sa pagsusugal ni Fred. Noong una ang lalaki ay sinusubukan na magpalusot at gumagawa ng paraan para makalabas sa sitwasyon, ngunit nang si Ray ay patuloy na nagpupumilit kaya inamin niya sa huli ang kanyang pagkakamali. Dahil dito ay tinuruan siya ni Ray ng leksyon sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya upang mahulog. Nang maglaon ay pinuntahan ni Ray si Fred sa isang nightclub para kolektahin ang kanyang bayad, ngunit walang pera ang kanyang boss sa ngayon dahil posibleng natalo siya sa pagsusugal. Kaya't sinabi ni Fred kay Ray na maaari siyang mangolekta ng 10,000 mula sa isang taong may utang sa kanya at itago ito para sa kanyang sarili. Sumang-ayon ang ating bida ngunit sinabi niya sa kanyang boss na kakailanganin niya ng dagdag na 1,000 para sa pagtulong sa kanya na makuha ang utang. Pumayag si Fred kaya ipinadala niya ang isa sa kanyang mga tauhan na si Nick upang tulungan si Ray sa pagkolekta ng utang. Sa sumunod na eksena ay nagmaneho sina Ray at Nick sa isang lugar na tinatawag na Ashfield upang hanapin ang may utang na tinatawag na Terry. Noong una ay walang awa na binugbog ni Nick si Terry ngunit ayaw magbayad ng matandang lalaki at sinabing wala siyang pera. Gayunpaman, sinabi niya na makakahanap siya sa loob ng 1 linggo. Nag-isip si Ray ng ibang paraan para takutin ang kawawang si Terry. Hiningi niya ang wallet ni Terry at nakita niya ang larawan ng pamilya ng matandang lalaki. Pagkatapos ay isinulat niya ang address ni Terry na nagbabanta sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na pupunta siya sa kanyang tahanan upang sa halip ay pamilya na lang niya ang kanyang kakausapin. Ikinatakot ito ni Terry kaya ipinangako niyang ibabalik niya kaagad ang pera. Kinabukasan ay dinala ni Ray ang kanyang aso sa isang parke. Doon ay nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Ellie na iginagala din ang kanyang aso. Nagkaroon sila ng maikli na usapan at pareho silang naakit sa isa't isa. Nang maglaon ay binisita ni Ray ang kanyang anak na si Brittany na nakatira kasama ang kanyang dating asawang si Jacinta. Pagkatapos ay hinimok niya ang kanyang anak upang bisitahin ang kanyang kapatid na si Bruce. Isang gabi habang nagbabantay si Ray sa isang nightclub, nagpakita ang kanyang matalik na kaibigan na si Gary. Ang dalawa ay nagkaroon ng isang sekretong pag-uusap. Sinabi ni Gary na habang nanunood siya ng mga pangmatandang pelikula sa bahay ay nalaman ng kanyang asawang Russo na si Tatiana ang tungkol sa bastos na DVD at nagalit sa kanya. Upang iligtas ang kanyang sarili ay sinabi ni Gary sa kanyang asawa na si Ray ang nagmamay-ari ng bastos na DVD at nakakagulat dahil naniwala siya sa kanyang mga kasinungalingan. Pagkatapos ay hiniling ni Gary kay Ray na pumunta sa kanyang bahay upang kumpirmahin ang kanyang kwento kay Tatiana, bagamat nag-aalangan sa simula ay pumayag din sa huli ang ating bida. Sa sumunod na eksena, pumunta si Ray sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan at nakilala si Tatiana. Nag-aalinlangan siyang umamin sa kanya na sa kanya ang DVD. Doon ay pinagsabihan siya ni Tatiana at ibinalik ang DVD sa kanya. Nang maglaon ay itinapon ni Ray ang DVD sa basurahan, ngunit kinuha ito ni Gary at ibinalik sa bahay na hindi nalalaman ng kanyang asawa. Nang sumunod na araw ng si Ray ay namamasyal kasama ang kanyang anak na si Brittany ay 2 lalaki ang nakabangga sa bata. Sobrang bastos ng mga lalaki sa kanila dahil nagmura pa ang mga ito. Nang dadalhin na ni Ray ang kanyang anak pabalik sa kotse, nakita niyang muli ang 2 lalaki na ngayon ay nag-uusap sa kalye. Pagdating sa sasakyan ay sinabi niya kay Brittany na manatili lang doon na sinasabing bibili lang siya sa tindahan, ngunit dumiretso siya sa 2 lalaki at inatake ang isa sa kanila habang ang isa naman ay natakot at nakatakas. Gayunpaman ang pagkilos na ito ay nasaksihan ng isang babae. Habang hinahabol niya ang lalaking tumakas, nakita ni Ray si Ellie sa isang supermarket at nalaman na isa pala siyang paramedic, at sa pagkakataong ito ay sinamantala ni Ray ang pagkakataon upang hingin ang kanyang numero. Sa sumunod na eksena ang isang negosyante na si Steve Henson ang natapos na sa kanyang pag-ehersisyo at bumalik na sa kanyang sasakyan. Sa oras na yun ay biglang sumulpot si Ray at pilit siyang pinapasok sa likod ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay dinala ni Ray si Steve sa kagubatan at sinabihan siyang maghukay ng isang butas. Habang ginagawa ito ni Steve ay pinatay siya ni Ray at inilibing sa parehong butas na hinukay niya. Isang umaga nang nasa bahay sila, tinanong ni Brittany ang kanyang ama kung totoo si Santa Claus. Hindi maaaring magsinungaling si Ray sa kanyang anak kaya sinabi niya na si Santa Claus ay ganap na peke. Nang magtanong muli si Brittany tungkol kay Jesus, Easter Bunny, at Tooth Fairy, ayaw niyang masaktan ang puso ng kanyang anak kaya sinabi niya sa kanya na totoo ang mga unicorn.
Pagkatapos ay gumawa siya ng isang kwento na nagmamaneho siya sa Blue Mountains at nakakita ng isang unicorn doon bago ito lumipad. Nang maglaon ay pumunta ang ilang pulis sa bahay ni Ray at ipinatawag siya sa korte dahil sa pambubugbog sa dalawang binata noong isang araw, dahil dito ay inutusan siyang dumalo sa anger management therapy. Nang gabing yun ay pumunta si Ray sa nightclub ni Fred na tinatawag na Playhouse, doon ay ipinaalam sa kanya ni Fred na hindi si Steve ang taong dapat nilang patayin. Ikinasama ng loob ni Ray ang kanyang ginawa, kaya nagagalit niyang sinabi sa kanyang boss na bigyan siya ng tamang pangalan sa susunod. Sa sumunod na eksena ay nakipag-date si Ray kay Ellie, kinilala nila ang isa't isa at nagbahagi ng kanilang mga nakaraan. Binanggit ni Ellie ang kanyang nabigong kasal sa edad na 21. Nagkomento si Ray na nakaiwas siya sa bala. Tinapos ng dalawa ang kanilang date sa lugar ni Ray, kung saan sila nagkaroon ng mainit na gabi. Kinabukasan ay biglang nakatanggap ng tawag si Ray mula sa ospital, si Gary pala ay kasalukuyang nasa coma. Pagdating niya sa ospital ay kinausap ni Ray si Tatiana at tinanong ang bayaw ni Gary na si Vasily kung ano ang nangyari. Ibinunyag ng huli na ito ay isang deal sa baril. Ayon sa kanya, habang sila ni Gary ay nagsasagawa ng kanilang ilegal na negosyo ay may ilang lalaki ang nanggulo sa kanilang pag-uusap at pinalo si Gary sa ulo saka tumakbo palayo dala ang lahat ng baril. Habang pinakikinggan ni Ray ang lahat ng ito, napansin niya ang maraming bagay na walang katuturan tulad ng kung bakit hindi binugbog ng mga magnanakaw si Vasily at kung bakit walang mga sugat ang kanyang mga kamay sa kabila ng pagsasabi niya na binugbog niya ang isa sa mga tulisan. Nang gabing yun ay pumunta si Ray sa bahay ni Vasily, inatake niya siya at pinilit siyang magsabi ng totoo. Itinanggi ng huli ang anumang maling gawain sa una, ngunit nang pagbantaan siya ni Ray na papatayin siya sa wakas ay nagsalita na siya. Ibinunyag niya na siya at ang kanyang kasamahan na si Sammy ay isinetap si Gary, ngunit hindi nila inaasahan na ganito kalala ang gagawin ng mga magnanakaw sa kanya. Nang marinig ito, ang galit na si Ray ay pinilit si Vasily na tawagan si Sammy. Nang dumating ang lalaki ay tinutukan siya ni Ray ng baril, dahil sa takot ay kinumpirma ni Sammy ang katotohanan na sinaktan ng iba pang mga tulisan si Gary. Sumunod ay sinundan ng ating bida ang impormasyon na binigay ni Sammy tungkol sa mga magnanakaw upang gumanti sa kanila. Doon ay napatay niya ang dalawa sa mga lalaking responsable sa pambubugbog kay Gary. Kinabukasan ay nagising si Gary mula sa coma at nagpasalamat kay Ray sa pag-aalaga sa kanya. Nang maglaon ay bumisita si Ray sa lugar ng kanyang dating asawa para makasama ang kanyang anak. Doon ay pinagalitan ni Jacinta si Ray sa pagsasabi kay Britney na hindi totoo si Jesus, lalo na at nagpasya silang mag-asawa na palakihin si Britney bilang isang Kristiyano. Bilang tugon ay sinabi ni Ray na nagsasabi siya ng totoo at ayaw niyang maniwala ang kanyang anak sa mga gawang kwento bago umalis. Pagkatapos nito ay dumalo si Ray sa anger therapy session na inutos ng korte. Ito ay mas pabor sa kanya dahil kung hindi niya ito gagawin ay ikukulong siya. Gayunpaman ay hindi maganda ang kanyang unang session dahil ang silid ay puno ng mga lalaki na binubugbog ang kanilang mga asawa at mga anak na hindi tumutugma sa kanyang karakter. Sa makatuwid ay kailangan niyang magsalita dahil hindi anger issue ang mayroon siya kundi kontrol sa kanyang sarili. Nang sinabi niya sa grupo na hindi siya kabilang sa silid na ito na puno ng lalaki na nananakit ng asawa at mga anak na may kasamang pang-iinsulto, ang isa sa mga dumalo ay nagalit, ngunit sa huli ay pinatigil siya ng therapist. Sa kasamaang palad ay hindi lang ito ang magiging problema ni Ray sa araw na ito. Ipinaalam sa kanya ng kanyang boss na si Fred na ang mga lalaking pinatay niya dahil kay Gary ay kabilang sa isang grupo na pinamamahalaan ng kapatid ng kanyang manugang na si Davros. Pagkatapos ay sinabi ni Fred na lumapit siya kay Davros upang maayos ang gulo. Kinabukasan, si Vasily na wala sa sarili ay gustong magnakaw ng pera para sa droga. Pumasok siya sa bahay ni Gary na kakauwi lang mula sa ospital. Si Gary na nagulat ay nagawang makapagpadala ng text message kay Ray na nasa labas kasama si Ellie. Pinapatagal ni Gary ang oras sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang mga dahilan tulad ng nakalimutan niya ang kombinasyon ng lagayan ng pera. Sa kabutihang palad, dumating si Ray at nailigtas siya na agad na inatake si Vasily. Ang Russo ay nahulog sa hagdan at sa panahong ito ay nagawa ni Gary na kunin ang kanyang baril. Pagkatapos ay pinaputukan niya ng bala ang bungo ni Vasily. Kasabay nito ay dumating si Tatiana sa bahay dahilan para magulat ang magkaibigan. Sinubukan ni Ray na putulin ang katawan ng sa gayon ay mas madali para sa kanila na itapon ito habang sinusubukan naman ni Gary na itago ang insidente kay Tatiana. Sa kasamaang palad ay malalaman natin na ang bala ay tumalbog lang sa bungo ni Vasily, nakatulog lang pala ito. Kaya nang subukan ni Ray na putulin na ang katawan ni Vasily ay nagising siya at tumakbo para sa kanyang buhay. Si Tatiana na nagulat na tinatanong si Gary,
At matapos ipaliwanag ni Gary na sinubukan ni Vasily na patayin siya ay galit na galit siyang hinabol ni Tatiana. Samantala, umalis na lang si Ray dahil wala na siyang oras para harapin ang problema ng kanilang pamilya. Bagamat may background na gangster si Ray, medyo malambot siya lalo na sa anak niyang si Britney. Madalas niyang pinupuntahan ang mga laro ng bata, ginugugol ang oras kasama siya, at dinadala siya sa bahay ng kanyang kapatid para malaman niya kung saan siya nanggaling. Ipinakilala pa niya ito sa bago niyang nobya na si Ellie. Nang gabing yun sa wakas ay nakipag-usap na si Ray kay Davros, ang kamag-anak ni Fred at isang crime boss na mga tauhan na binugbog niya noong nakaraan. Gayunpaman ang pagpupulong ay hindi naging maayos, malinaw na naroroon si Ray bilang isang pabor sa kanyang boss na si Fred. Sinimulan ni Davros ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagtanggi na makipagkamay kay Ray, at halos siya ay patay para sa kanya. Kung tutuusin ang pinakaimportante kay Ray ay respeto, pagkatapos ay galit na nagpadala si Davros ng 3 lalaki para sundan ang ating bida. Sa sumunod na eksena, lumabas sina Ray at Ellie upang mamili sa malapit na supermarket, nang tapos na sila ay pinigilan sila ng 2 lalaki sa isang lugar sa parking lot. Nang maubos nila ang pasensya ni Ray, pinangasiwaan niya ang sitwasyon ng pisikal. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at inatake sila ng marahas hanggang sa tumakas sila, ngunit gulat na gulat si Ellie nang makita ang ugali niyang ito. Nang maglaon ang harapin siya nito tungkol sa kamakailang insidente, sinabi niya sa kanya na ginagawan lamang niya ng pabor ang lipunan sa pamamagitan ng pagpaparusa sa masasamang tao. Nang gabing yun, napansin ni Ray ang mga tauhan ni Davros na nagbabantay sa kanyang bahay kaya dinala niya sila sa isang liblib na lugar. Pagdating niya sa isang luma at abandonado na pabrika, bumaba siya ng kotse at inihanda ang sarili na may bulletproof vest at isang submachine gun na niregalo sa kanya ni Gary kamakailan. Nang dumating ang mga tauhan ni Davros sakay ng kanilang sasakyan, pinaputukan niya sila at walang awa na pinatay silang lahat. Pagkatapos ng pangyayari, umuwi si Ray kay Ellie na naaamoy ang amoy ng mga bala sa kanyang katawan ngunit hindi niya alam kung ano ito. Kinabukasan ay plano ni Ray at Gary na magnakaw sa isang nagbebenta ng droga. At gusto nilang sumama sa kanila si Nick dahil siya ang magmamaneho ng kanilang sasakyan. Binanggit ni Nick na sasama siya sa plano bago siya nagdahilan na pupunta sa banyo. Sinubukan niyang tawagan ng isang tao ngunit naihulog niya ang kanyang telepono sa inidoro. Pagkatapos ay sinabi niya kina Ray at Gary na lalabas siya para manigarilyo gayunpaman, ang totoo ay pupunta siya sa malapit na booth ng telepono at tinawagan ng isang numero. Nahuli siya ni Ray na sumunod sa kanya sa labas, na sinusubukan na isumbong ang kanyang kasama. Isa pala talagang undercover na pulis si Nick. Dahil wala siyang dalang baril ay isinuko ni Nick ang sarili, pagkatapos ay dinala siya ni Ray at Gary sa gubat at tumigil upang mag-isip kung ano ang gagawin nila kay Nick. Natural na kay Ray ang desisyon na yon dahil ayaw ni Gary na madumihan ang kanyang mga kamay. Hinayaan na lang ng ating bida si Nick dahil hindi niya kailangan ng problema tungkol sa pagkamatay ng isang pulis at dahil wala naman siyang ginawang mali habang kasama niya ito. Nang maglaon si Ray ay biglang dinukot ni Dave at Bobby, 2 hitman na inupahan ni Davros. Ngunit nagawa ng ating tusong bida na pigilan sila sa pamamagitan ng pagsisiwalat na mayroon siyang isang safe na nakatago sa isang partikular na lugar, na may laman na mas maraming pera kaysa sa matatanggap nila sa kanilang trabaho. Ngunit plano pa rin ng mga hitman na kunin ang pera at ihatid pa rin siya kay Davros. Pagkaraan ng ilang sandali ay dinala sila ni Ray sa kinalalagyan ng safe ngunit sinabi niyang hindi niya naaalala ang kombinasyon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumili sila ng gas-cutting torch sa isang malapit na tindahan ng hardware upang mabuksan nila ang safe. Doon ay sinabihan si Ray na pumasok sa likod ng kotse habang nagmamaneho sina Dave at Bobby papunta sa hardware. Habang bumibili si Dave ng gas-cutting torch ay iniwan ni Bobby si Ray sa likod ng kanilang sasakyan para bumili ng sigarilyo, at nang bumalik sila ay nakakagulat na wala na ang kotse. Ang susunod na eksena ay nagpapakita kung paanong ang kotse ay misteryoso na nawala sa parking lot. Sa isang flashback ay makikita natin ang 2 tulisan na dumating sa harap ng tindahan. Tumingin-tingin sila sa paligid at ninakaw ang sasakyan nina Dave at Bobby habang nasa likod pa rin si Ray. Pagkatapos ay nagmaneho sila papunta sa isang mekaniko upang ibenta ang kotse. Binanggit ng mekaniko na bibigyan lang niya sila ng pera kapag nakuha na niya ang lahat ng pyesa, pagkatapos ay kinuha ng mga tulisan ang safe at iniwan ang kotse sa mekaniko. Maya-maya ay narinig ng mekaniko ang ilang ingay na lumalabas mula sa kotse dahil kumakatok si Ray mula sa loob para humingi ng tulong, ngunit dahil ayaw niyang masali sa gulo ay dinala ng mekaniko ang sasakyan sa isang kagubatan at iniwan ito. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, sa wakas ay nakatakas si Ray mula sa likod at sumakay sa kotse. Nagmaneho siya at pumasok sa isang restaurant,
kung saan nakatagpo niya ang parehong dalawang tulisan kasama ang kanyang safe. Pagkatapos ay sinundan niya sila at kinuha ang safe para lang matagpuan muli nina Dave at Bobby. Sinabi ni Dave na ang plano ay tuloy pa rin kaya dinala nila siya sa kakahuyan upang puntahan si Davros na naghihintay sa kanila. Pagkatapos nito ay sinabihan si Ray na maghukay ng isang butas sa malapit. Sumunod ay binigay ni Davros kay Dave ang kanyang bahagi ng bayad ngunit nabanggit ni Bobby na nasa kanila ang safe ni Ray. Galit na hiniling ni Davros na magbahagi din sa kanya ng pera mula sa safe. At habang binubuksan nito ni Bobby gamit ang isang gas-cutting torch ay sumabog ang walang laman na safe na ikinasugat ng lahat. Dahil medyo malayo si Ray na naghuhukay ng kanyang libingan gaya ng sinabi sa kanya, siya ang nagkaroon ng pinakamaliit na pinsala. Nagbigay ito sa kanya ng sapat na oras upang patayin sina Davros at Bobby gayunpaman, iniwan niyang buhay si Dave bilang paggalang. Pagkatapos ay ipinahayag na sina Ray at Dave ay nagmula sa parehong background. Nais lang ni Dave ang pera para sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa na malapit ng manganak ng isang sanggol na lalaki. Bago maghiwalay ay sinabi ni Dave na utang niya ang isang ito kay Ray bago umalis. Sa huling eksena, si Ray ay nakatanggap ng tawag mula kay Ellie at sa parehong oras ay ipinaalam niya sa kanya na mahuhuli siya sa pakikipagkita sa kanya ngayong gabi dahil sa mga obligasyon sa trabaho. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!